Hi guys, good morning. This is Tin, and for today's video, we're going to make creamy delicious maha blanca. Yes, medyo bago sa pandinig nyo kasi most of the time, yung niluluto dito ni Ate Dirly ay mga ulam, pang everyday ulam. So ngayon, medyo maaga ako nakatulog kagabi and naisipan namin magluto ng maha. So, napakasimple lang ng mga ingredients natin. We have, ayan, evap, jolly, kernel corn, and yan, yung nakikita yung nasa baso, yan yung sabaw ng kern. Isinama din natin para mas lasang-lasa yung kern. Instead of water, sinama na rin natin yan para hindi lahat water. Then, meron tayong 2 types of cornstarch. So, pinag-isipan ko kung anong pwede natin gamitin. So, I used yung isang brand na lang, yung white. Then, ayan, binuksan ko na yung 1 can of condensed. And then, yung ating evap. Then, meron din tayong isasama. Hintayin lang natin yung video. So, yan. Ipiprepare lang natin yung mga ingredients. So, bali dun sa cornstarch, hindi ko na siya una kinap ko. Pero, we decided na ilahat na namin yung isang box. So, parang 2 cups yung nangyari. So, yan. Nililinisan ko yung can dyan. Ito yung gagamitin natin, not fresh gata. Tatry natin yung gata in can. Pwede tayo mag-add ng vanilla flavor or yung banana essence. Optional. Ayan, yung ating cornstarch. Actually, nilahat ko na yan eh. Pinag-isipan ko talaga kung is 1 cup lang. So, sabi ko parang baka ano naman, mabite naman or tatansyahin na lang natin. Actually, this is our second time mag-cook ng maha. Kaya lang, yung first is nag-fail tayo kasi medyo matigas. Siguro kinulang ng ng gata or at ng water. So yan, nilahat na namin. And then yung ating cup ng sabaw ng corn. Dinagdagan ko lang din ng water para mapuno yung baso. Then nag-add ulit ako dyan ng isang cup of water para hindi naman siya sobrang sticky. So yan, imekos-mekos lang natin lahat ng ingredients. So yan, dalawa na kami natidordy dyan nag-asikaso. Medyo mahirap haluin yung cornstarch kasi tumikit sa ilalim. So, ituloy lang natin yung ating paghahalo. Ayan guys, so in-add ko na rin yung 1 cup of whole kernel corn, yung pinakasabaw niya. Then, pinuno ko na lang siya ng water. So, yan, halu-haluin lang natin. Then, sa isang kawali kanina doon sa ating non-stick pan, isasalang natin din yung ating gata. Ayan, sinama ko na rin yung evap. Then, tuloy lang natin ang pagmekos-mekos dyan. Medyo inantok ba yung boses? Pagpasensya niya kasi 4 AM pala ng umaga. Then, ayan ang condense. Halu-haluin lang natin mabuti para talaga walang natitirang bubuo. Pero sometimes hindi na natin naiwasan magkaroon ng mga lumps yung cornstarch. So, kailangan lang natin talagang haluin mabuti. Ayan, tuloy-tuloy lang. Siyempre, sa idin natin mabuti kasi napakamahal ng mga ingredients ngayon. So, iniisip ko kung ano yung next nating iluluto after nitong maha. Pero, saka na yun. Tikman muna natin or hintayin natin yung lasa ng maha. Kung perfect pa, kung sakto na yung tamis, or sobrang tamis, or matigas ba siya. And yan, binubuksan na rin natin yung ating gata. So, ginamit ko yung gata na yan kasi masyado bang maaga and may sarado pa yung bilihan ng mga
fresh gata. Ayan na. Hindi na napakita, nag-add ulit ako ng 1 cup of water. Then ito yung gata, naglagay kami ng konting gata sa kawali just to melted the cheese. Cheese ba yun? Or the butter, parang maganda rin yan pang additional color sa ating maha. Then ayan na, hinulog ko na yung isang can ng gata. Pero optional lang din yan kung gusto nyo talaga yung fresh gata para mas creamier and mas masarap talaga. Ito testing lang to kasi isang box ng cornstarch and then isang can lang ng ingredients. So kung iniisip ko kung mag-add pa tayo ng isang can ng gata, baka sobrang soft na nung maha or sobrang lapot na. Tama no? Lapot. Ayan na. Medyo pakukula lang natin, di ba? Para medyo maging makunat-kunat yung ating maha and para tumagal din yung ating maha. Hindi siya madaling mapanis or magtubig-tubig. Ayan. Saydin lang natin. Then, halo-halo natin. Siguro, hindi na natin ito hihintayin kumulo talaga. Yung painitin lang natin o tutunawin lang natin yung butter. And then, nahalo na natin yung ating corn. Yung iba, hinahalo na nila lahat ng mixture, lahat ng wet mixture and then yung dry. Saka nila lalagyan ng apoy. Pero ako kasi pinaghiwalay ko na lang. Pero depende pa rin naman sa inyo yan. Kung ayaw ng masyadong maraming hugasin. Ako kasi may tagahugas So yan, halo-haloin lang natin yung gata, butter, and yung corn. Then sa isang bowl, yan, hinalo ko na rin yung ating cheese bits or yung mga cheese na maliliit lang yung hiwa. And again, going back to sa isang bowl natin, andun yung ating 1 box of cornstarch with condensed, and then yung evap, then 2 cups of water. Kasama na din yung sa bowl ng corn. Ayan, halo-haloy lang natin, no? Kasi ang tagal matunaw nitong butter kasi frozen yung butter natin galing sa freezer. Tapos yan, we plan to put na yung ating mixture. Pero before that, naglagay ako ng half takip ng ating vanilla flavor. All yung ating vanilla. Very saucy, vanilla. Vanilla, yan. And iba dyan, ang ginagamit nila is yung banana essence para mas mabango or parang pandagdag lasa na rin. Ayan, keeps on mixing. Halo-halo lang. Haluin mo, baby. Tapos yan. Wala na akong makwento. Ano ba? May question ba kayo? Pwede kayo mag-question just put your comments below, then sasagutin natin Dorleen lahat. Ayan. Pwede rin kayo mag-suggest kung ano yung pwede nating i-add dun sa ating cornstarch or kung may mali ba. Pero kasi parang napaka lang naman din ang pagluto ng cornstarch, madig lang talaga. So parang yung yung ingredients, yung saktong ingredients lang para hindi siya masyadong matigas, matamis. And dito nga pala, hindi tayo nag-add ng sugar. Nagdepende lang kami sa condense kasi pangit yung sobrang tamis, no? Parang nakakaumay. Ayan. Halo-haloin lang natin. So, magpo-pause lang tayo saglit. Kwento. Magkwento ka na lang. Hindi ako nakapause May dumadaldal sa likuran ko. Magkwento ka kasi. Habang ginagawa ko to, nag-isip ako sa kung ilalagay sa container kasi wala kaming extra container, so naghanap na lang ako dito sa mga taguan namin. Ayun, may nakita naman ako yung sa bread pan ko. Nag-add na lang ako ng cling wrap kasi parang hindi na maganda siya. Siguro kasi pag
nalalagyan, hindi nahugasan ng mabuti or na-stuck yung water, dapat kasi pataob pagka nahugasan. Sorry baka hindi nyo naintindihan yan. And then ayan na, but parang nakat yung video, hindi nakita yung hindi nakita yung paglagay ng mixture. So yan guys, sorry, parang I don't know what happened, parang ewan kati dirty, no? Pero kasi dyan, yung hinahalo kanina natin na gata with butter, hinalo na natin yung ating mixture sa bowl. Siguro nakita nyo naman kanina yung diba, yung mga ingredients and then yung cornstarch. So yan, hinalo lang natin yan sa mahinang apoy kasi ay di naman natin masunog or magdikit-dikit talaga na sobra yung ating mixture. Ayan. And hindi rin siguro nakita yung pag-add ko ng salt. Naglagay lang din ako ng konting salt para naman to taste and pang-balance rin ng lasa. Ayan, saglit lang yan. Siguro mga 3 to 5 minutes na haluan sa katamtamang apoy. Hindi naman sobrang hina. Ayan. Hintayin lang natin na medyo maluto yung ating ingredients. So, ayan, luto na siya. So, habang mainit-init pa yung ating maha, pwede na natin i-transfer. Kinimita ko na lang siya ng yung cup natin para ma-transfer natin ng maayos. And ito yung sinasabi ko na bread pan na nilagyan na lang namin ng cling wrap para hindi masyadong dumikit sa pan. Ayan, mag-segregate lang tayo ng maha. And hindi ko siya masyadong pinuno, half-half lang para hindi masyadong makapal. Pero depende sa inyo yan. Kung gusto nyo konti na lang yung lagayan, pwede nyo siyang punuin. Pero ako kasi mas prefer ko yung half lang. Yan. Ipatag lang natin. Then yung isang pan, this is the second pan. Tiga half lang yung lagay. And then, may nakita ko kaninang empty, yung star margarine na lagayan. So, nilagyan ko na rin siya para pag gusto kong kumain, kukunin ko na lang siya personally. Ako na lang yung ubos, hindi ko na lang siya non-shareable na lang yung lagay na yun. And then, meron tayong container na bilog. Ayan, sinalinan ko na rin. Hindi ko na rin masyadong pinuno. Yung saktong lang, parang pang isang servings lang or shareable, good for 2. Ayan na. So, ganito lang pala siya kadami, no? Yung 1 box ng cornstarch na tigisang ingredients. Like yung evap, condensed, gata, and yung ating evap. Tapos, ayan. Mag-add na tayo ng grated cheese para mas creamylicious. Ayan. So, kung meron naman tayong malaking budget, pwede nating mas dumihan or maging generous tayo sa cheese. And ito kasi sa amin, natira na lang to yung isang half cheese. And kung nakikita niyo yung pipino na yan, hindi kasali yan. Meron siyang pinaglalaanan. So, yan. You can add more cheese. Ewan ko ba't tumagilid na tong video na to. Yung ating photographer, tulog pa yata. Yung sa cellphone. So, yan na. Gadgaran lang natin ng cheese. Depende pa rin sa inyo kung mas gusto nyo yung medyo maalat-alat or gusto nyo yung saktong cheese lang. Kasi medyo maalat din kasi yung cheese, diba? So, additional flavor din yun. And ayan na. And I can't wait to taste this creamylicious Maha Blanca Alatin. So guys, thanks for watching and sa mga nagsasubscribe dyan, thank you then for following our YouTube. And sa hindi pagsawang panonood, thank you so much. Pasensya na sa boses ko. Next time, medyo masaya na yung boses ko. And ayan na. Wow, I'm so happy and excited. Nakagawa tayo ng maha. And ito yung sinasabi ko na empty star margarine container. Kahit naman kasi anong container pwede nyo lagyan. Diba? As long as malinis siya. And ito naman kasi is para sa pangbahay lang, hindi naman siya pangbenta. So guys, again, thank you for watching. God bless you all and
Happy life lang tayo. Happy, happy. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Oh. Okay na. Oh, meron akong content, ha?